kagalakan ba sa puso at sa mukha ang katabi mo ngayong umaga na ito? At bago po tayo magsimula, gusto ko pong i-share itong verse na ito. Sa 1 John 3:1, See, what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And what is that? And that is what we are. The reason the world does not know us, does not know us is it did not know Him. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, you are a children of God. You are set apart for a good purpose. Amen? And with that, as much as the Lord lavished His love towards us, let's give back the praises, our gratefulness towards Him this morning. Amen? Amen? So let's worship the Lord. Sa mga kasama namin online, tayo po'y umawit sa umaga na ito. Thank you, Jesus. Lord, open our hearts that we could see beyond. Come on, let's clap our hands. Let's dance our feet to the Lord. Enjoy the presence of the Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
that you have lavished on us, Jesus. And Lord, no matter how the world is dragging us, Lord God, we know, Lord God, that we believe and we belong only to you, Jesus. Sundan po natin yung lyrics ng awitin na ito. And sing this as a love song to the Lord. Into your hand, yeah, I commit again with all I am for you, Lord.
with all I am. We honor your name, Lord God. Let every knee bow down to you, Lord. All the tongue confess that you are the King of kings and the Lord of lords, Lord God. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give an honor and praise to your name. And let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, oh hallelujah, to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give an honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, oh hallelujah, to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, oh hallelujah, to you, our King. Come on, utter praises to Him this morning. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, oh hallelujah, to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing, oh hallelujah, to you, our King. Hallelujah, hallelujah, to you, our King. Oh hallelujah, to you, our King. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on! Hallelujah! God deserves the praises of His people. Malakas po na palakpak sa Diyos. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Jesus, the name above all names, who has the power to restore a broken heart, who has the power to restore a broken soul. Panginoon, salamat po. For you are only the name above all names, who
who has the power to overcome all the pains, all the brokenness, Lord, na nararanasan po ng bawat tao, Panginoon. And to the Lord, we are very much thankful. Salamat, Panginoon, because nandito kami ngayon, inuna po namin ang iyong katwiran. Ito'y patunay, Lord, na kayo po ang naghahari sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong tao, Lord, na nalulungkot, maraming tao ang napapagod. Subalit kung maunawaan lamang po nila, Lord, ang kahalagahan ng pagtitipong ito, ay uunahin nila ang gawain ito na siyang magtutuldok o magbibigay, Panginoon, ng kapahingahan sa kanilang pusong pagal at punong-puno ng nararamdaman, Panginoon. Lord, salamat po because of your grace, Lord, we are here today, Panginoon, and we are very much thankful, Panginoon. And Lord, ikaw po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ano man po, Lord, ang bahid karumihan na nakikita nyo sa aming mga puso, kami po ay nagpapalinis po sa iyong banal na trono, Panginoon. Cleanse us, Lord, just like David, Lord. Create in us, Lord, a clean heart and a pure hand, Lord God. Upang sa gayon, Panginoon, malaya pong makakilos, malaya po, Panginoon, makapag-minister ang Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, salamat po sa pribilehiyong ito na binigay niyo po sa amin sa araw na ito. Salamat sa biyaya ng bagong buhay. Salamat sa biyaya ng bagong kalakasan. At salamat higit sa lahat sa biyaya po ng pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Sa iyo namin lahat, inahahabili ng gawaing ito mula sa simula hanggang sa dulo, ay inaangkin po namin ang tagumpay sapagkat alam namin, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming itinataas sa aming kalagitnaan ay matagumpay na noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang katabi natin ng isang mapagpalang umaga. Ayan. Good morning po sa bawat isa. It's a great day again today dahil nagising pa tayo. Amen? Amen. Pag tayo po ay nagigising pa po sa bawat umaga, ang ibig sabihin lang po niyan, hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Okay? Kung gumising tayo sa umagang ito na punong-puno tayo ng kapighatian, or kung gumising tayo sa umagang ito na marami tayong bitbitin na iniisip po or bigat na bigat po ang ating kalooban, sabihin niyo po, salamat sa Diyos. Sapagkat pinahintulutan tayong magising ng Diyos para po maiayos natin yung puso natin sa ating Panginoon, na walang ibang pwedeng mag-ayos lamang, maliban po sa ating pong Panginoong Jesus. So sa umagang ito, tayo po ay nasa huli pong topic po ng ating pong tema about the preparation of the heart. Yung bahagi po ito ng ating pong spiritual preparation because the theme that we are embracing for this year 2024 ay napakalawak po. Kasi sabi po sa tema natin, the kingdom of God knows no bound. So ibig sabihin, malaki po yung trabaho na inahabilin sa atin ng Diyos. Of course, katuwang natin ang Espiritu ng Panginoon na patuloy po tayong mag-reach out ng maraming taong napupunta po sa kadiliman or nabababara ng kadiliman at maliwanagan po sila ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng mga liwanag na binigay niya po sa atin. Kaya po, nung una po, the first Sunday po ay tinuruan po tayo ni Brother Joffer. Ano po, isang malaking pribilehiyo po na ako po ay magtuturo na lang every last Sunday because nakakapag-raise up na po ang Panginoon through this ministry ng mga preachers of the Word of God. Ang palakpakan po natin ng Panginoon. Slowly but surely, unti-unti po, nagde-develop ang Diyos sa ministering ito ng mga taong nais pong magpagamit ng Diyos to share the Word of God. Hindi po madali tumayo sa harapang ito. Yung magpatotoo ka nga lang po, parang talagang mangangatog ng tuhod mo. How much more yung mag-i-stay ka rito for almost 45 minutes. Ano po? So, pero salamat sa biyaya ng Panginoon because every time we accept the challenge ng paglago po natin spiritual, ini-embrace po natin ito. Ako po yung naniniwala na ang Diyos po ay mas lalo pong na-excite na tayo po ay punuan ng kanyang karunungan because nagagamit niya tayo.
Remember, di ba, the anointing binigay sa atin ng Lord, the fruit of the Spirit binigay sa atin ng Diyos, not for ourselves, but to edify the church. So every time na yung talentong mayroon ka ay pinapagamit mo sa Diyos, mas lalong excited ang Diyos na mas dagdagan ka pa ng talento because nagagamit ka na niya sa kanyang kaluwalhatian. Pero kung ang talento mo ay para lang sa iyo, hindi excited ang Diyos noon kasi magbibigay ito sa iyo ng paglaki ng ulo mo or nagiging prideful ka because of the talent that you have because hindi mo siya na-impart. Ano po, and eventually mabubulok po yan. Parang isang tubig po na nakalagay po sa water jug. Pag lagi lang siya may tubig at hindi mo siya binabawasan, eventually magiging mabaho siya. Pero kapag nilagyan natin siya ng faucet at binuksan natin ang faucet, meaning nag-share tayo, pinapagamit natin sa Panginoon, nare-refresh po siya at ipipil po uli siya para muli pong mapuno. Lagi pong para siyang running water po, bagaman nandun po sa isang jug po. Kaya po, nung una po, tinuro po sa atin how to develop a heart of God. Paano madidevelop yung puso po na nakakonekta po sa Diyos. Ano po? And then pangalawa po, tinuro sa atin ni Pastora Gracia yung patungkol po doon sa puso natin, kung paano natin babantayan. Guard our heart, for it is the wellspring of our life. And then the last week po, tinuro sa atin ng Pastor Dong, yung within and whatever in our heart, it determines our eternal destiny. Ano po? So makikita po natin yung mga bagay na. Today po, ang pag-uusapan natin is reigning with a new heart. Sabihin po natin, reigning with a new heart. Ayan, tanungin mo po ang katabi mo, kumusta ang puso mo? Kumusta po? Ano po ang condition ng puso mo ngayon? Ayan, ano ba ang condition? What is the condition of our heart today? Okay, as of today, ano ba ang condition po niyan? Yung po ba ay bigat na bigat? Yan po ba ay punong-puno po ng galit? Yung po ba ay punong-puno ng joy? Because kahit may pinagdadaanan ka, you're always seeking the presence of God. So mas na-enjoy mo yung presence ng Lord because of the trials that you are now in the mid, yung kung pinagdadaanan po. So ano ang condition ng puso ng bawat isa sa atin? So pertaining po dun sa kasalanan, ang puso ba natin are simply managing our sin? Or we are reigning with a new heart? So yun po yung dapat natin, yun po yung sasagutin po natin sa oras na ito. Bagaman I will share with you yung mga bagay po patungkol po sa topic na to, but you are the only one who will answer or check your heart kung ano ngayon ang condition mayroon dyan. Yan ba ay nagmamanage lang ng kasalanan? Or ang puso mo ba na binigay sa iyo ng Diyos ay nagre-reigna? Ang ibig sabihin ng reigning, ito na yung nagdo-dominate. Dino-dominate mo na ng bagong puso mo na binigay sa iyo ng Diyos ang mga bagay na pinagdadaanan mo. Or you just managing the sin. Paulit-ulit lang siya nangyayari, minamanage mo lang. O at least, unti lang ang nagawa kong kasalanan. At least, hindi masyadong malala, hindi katulad ng iba, malaki ang kasalanan. So if that is the case, medyo may problema po. So dapat, reigning with a new heart po ang ating pong gagawin. Now, para po pasimula po, sabi po sa Ezekiel 36:26 to 27, sabi rito ng ating Panginoon through the life of Prophet Ezekiel, I will give you a new heart and put a new spirit in you. So ito yung promise ng Lord. Ano po? I will give you a new heart and put a new spirit in you. Pag mali ang heart natin, mali din ang spirit natin. Pansinin po nyo, small letter S lang siya. Meaning that's our spirit, that's not the Holy Spirit. Ano po? Sabi ng Lord, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. See, that's the promise of God. And I will put, hindi pa natapos doon, and I will put my spirit, capital S, meaning that's the Holy Spirit. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, ang Diyos pong magpala po sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So, makikita po natin dito sa verses na to, there are three insights na pwede po natin makita dito. Nahihimayin po natin. Nang sa gayon po, maintindihan po natin yung sinasabi po ng Panginoon na bibigyan kita ng bagong puso. Nang sa gayon, ma-enjoy po natin yung new heart na to para tayong nag-transplant. Heart transplant or heart surgery po ang ginagawa po sa atin ng Panginoon. So, tingnan po natin. Physically, tingnan natin ang condition. Sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yung stone heart
or stony heart ay masuwaying puso. Ano po? Yung flesh heart sa Tagalog, masunuring puso. Ano po? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, puntahan po natin. What is the condition of our hearts today? So, mayroon tatlong bagay po. Tingnan po muna natin yung physical. Physically po, ang heart po natin, sabi rito, stands to be one of the following. Number one, an organ. Organ po siya. Heart is an organ, physically speaking, which pumps blood around the body. So malaki ang function, physically speaking, ng ating heart because ito yung nagpapump ng blood natin para mag-circulate po siya around our body para po mabuo po siya. Ibig sabihin, para magkaroon siya ng buhay. Remember, di ba, pag nagkakaroon po ng bara, ang isang ugat patungo sa puso, nagkakaroon po ng problema kasi hindi na siya mapump. Nagkakaroon ng bara, kaya nahihirapan tayong huminga, nakakapos tayo ng oxygen, and that's the time na tayo po ay nagkakaroon po ng problem sa heart. So, physically, ang puso po natin, as an organ po, nagpapump siya ng blood around our body. Kaya po napakahalaga po ng ating pong puso. Second po, feelings of romantic love. So yung heart natin physically, siya po nandun po, siya po yung mayroon po siyang function about the feeling of being romantic in love. So speaking of romantic, mamaya po, binigyan kami ng privilege na mag-speak po sa Couples Night sa Taytay New Life. Yung lahat po ng couples dito ay ini-invite po namin kayo to join with us there at 3 o'clock po para tayo po ay magpalakasan po sa Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita through our relationship sa ating pong mga mag-aasawa. Ano po? So, ang physical heart po natin, ang function po din po nito, it's not just to pump the blood, to circulate in our body, but it is also, ang function niya is yung feeling of romantic love. And the last one, our sentiments, affections, and desires. So, yun yung function niya. So, ibig sabihin, kung ano yung dinidesire ng puso natin, yun yung gagawin natin. So, that's the function of our heart physically. Now, puntahan po natin yung spiritual. So, mahalaga po yung condition po na ito dahil dito po tayo magpapapalalim. Spiritually, heart is the center of the whole human personality. Sabi ng Pastor Dong, it is the inner self. Yung kaloob-looban po ng ating puso, yun po yung spiritual heart natin wherein the Spirit of God resides. Doon po siya, hindi po nagre-reside ang Espiritu ng Diyos sa physical heart. Nagre-reside po siya doon or nagdidwell doon po sa spiritual heart. The inner self, the inner man. That's why sabi doon, the whole human personality. Yung kabuuan po ng ating pagkatao. Ano po? Kabuuan ng ating pagkatao. Sabi rito, it includes our thoughts, our imagination, desires, and wills. So yun po yung ibig sabihin ng spiritual heart. Then the heart wants what it desires. So kaya sabi sa atin, bantayan natin ang puso natin. Kasi kung ano ang ginusto nito, whether bad or good, kukunin niya ito. Because that's the desires of the heart. That's why sabi po ng salita ng Diyos, hindi na, makikita mo pag inaral mo ang salita ng Diyos, yung mga arrangement po niya ay napaka-perfect. And talagang masasabi po natin, they are all inspired by the Holy Spirit. Kasi pansinin po yung salita ng Diyos. Delight yourself in the Lord. Diba sabi? And He will give you the desires of your heart. Kung inuna yun, He will give you the desires of your heart and delight yourself to the Lord. Pag binaliktad mo yun, iba nang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kasi ibibigay ng Diyos lahat ng gustuhin ng puso mo kapag inuna mong ibabad ang puso mo sa Diyos. Why? Kasi pag nababad ka sa presensya ng Diyos, mapapalitan ang puso mo ng puso ng Diyos. Therefore, ang i-desire ng puso mo ay nakaangkla sa kalooban ng Diyos. And that's the time that God will give you the desires of your heart. So, hindi siya pwedeng baliktarin. That's why kailangan talaga nagdudwell tayo dun sa presence ng Lord kasi doon tinatransform ng Lord ang gustuhin ng puso natin kasi ang puso natin is deceitful. Sabi sa atin last week. Mandaraya. Madalas tayong dinadaya, akala natin in love tayo. Pero nung dumating na po tayo sa challenges ng ating pong pagsasama, nawawala na yung ating pagka-in love. Dinaya tayo ng puso natin. That's why love is not about feeling or emotion. It is a decision. Comes from our mind
yung ating tinatawag na conscious mind. Kasi ang conscious mind, ang iniisip nito kung ano yung tama. Kaya lang, madalas ang nagpapangsyon is the subconscious mind. Siya yung busy. At pag ang inilagay natin sa subconscious mind natin ay hindi maganda, therefore, ang magiging desire ng puso natin ay hindi maganda. Ano po? So the heart wants what it desires. Kaya po, kailangan nakadelay tayo sa Panginoon. The prevailing desires of our heart will govern the direction of our life. So, ang ibig sabihin po nito, mahalaga ito sapagkat as we go along, yung 2024 po na to, marami po tayong, I'm sure, ang ilan po sa inyo ay nag-set po kayo ng goal patungkol po sa inyong career, patungkol po sa inyong family, patungkol po sa mga bagay na gusto nyong gawin, and including, of course, sa inyo pong pakikipagrelasyon po sa ating Panginoon. Mahalaga po na maintindihan po natin kung anong kondisyon ng puso natin sapagkat ito yung magsasabi po kung saan pupunta ang takbuhin natin. Di ba? Sabi sa atin last Sunday, kung ano ang nasa puso natin, ito yung magdidetermine ng ating eternal destiny. That's why mahalaga, you know, every day, what is the condition of your heart. Kung mabigat ang kalooban mo at punong-puno ka ng galit, better stop talking. Otherwise, puro pangit ang lalabas sa bibig mo. Because kung ano ang nasa puso, ilalabas siya ng bibig mo. That's why the best thing to do, pag ikaw ay puno-puno ka ng galit, normal naman po sa isang tao kahit Kristiyano yung magalit. Pero always remember na kapag nagagalit ka at puno ang puso mo ng karamdaman, it's better to be silent rather than to express yung nararamdaman mo at that very moment. Otherwise, lahat ng sasabihin mo ay pangit at tandaan po natin kung ano ang nasabi mo, kailanman hindi mo na pwedeng balikan yan or ibalik. Hindi siya kayang gamutin ng sorry because the damage has been done. But of course, salamat sa biyaya ng Diyos, ng Diyos lang ang nakakaunawa, that because of His grace, nagkakaroon tayo ng renewing of our heart. Pero ang pinakamagandang paraan, kapag tayo po ay nagagalit at punong-puno tayo ng hinanakit sa ating puso, it's better to be silent rather than to talk and talk and talk. Ano po? So ganun po yon. So mahalaga po ito sapagkat ito yung tutulong sa atin on how are we going to meet the goal that we set before the beginning of this year. Kasi nakabase po ang ating mga pagkilos dito sa laman at kondisyon ng ating puso. Kaya napakahalaga po ng ating mga puso. Ano po? That's why sabi po ni King Solomon, doon po, babalikan natin ito, hindi pwedeng dito madadaanan sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Diba? Konektado siya sa lahat ng gustuhin mo. Halimbawa, nauna yung pag-decide mo na magawa ka ng goal, pero hindi mo pa naririnig ang mga teachings na to that will inspire you para mag-replan ka. Kasi baka yung mga sinet mong goal dati is very personal lang sa'yo. May career, paano ako yayaman, paano ako magiging sikat. If that's the goal na mayroon ka, then, tanong, Kristiyano ka ba o hindi? Kasi if you are Christian, of course, you are not focusing only with yourself, but your top priority is kung paano ka magagamit ng Diyos. And yung mga blessing na lang yan, it follows. Ano po? Kasi ganun ang condition. Kaya sabi ni King Solomon, bantayan natin ang ating mga puso sapagkat dito nagmumula ang lahat ng bagay na pwede nating sabihin at pwede natin gawin dahil yun po ay hindi natin pwedeng pagsinungalingan. Ano po? Sabi nga po, if our heart is unclean, kapag hindi po malinis ang ating puso, it will bear unclean fruits. Amen? It will bear unclean fruits. If our heart is right and good, it will bear right and good fruits that glorify our Lord. So, nandito talaga sa puso natin. Nandito talaga. Kaya that's why, mahalaga yon na nagre-reign po ang new heart that God has given unto us. Dahil kung hindi po, magkakaproblema tayo. Because sabi ng Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso mo, pag tinanong ka, kumusta ka? Okay lang po ako. Pero sa isang banda, marami kang bagay na ginagawa na against doon sa sinasabi mo. That's why hindi mo pwedeng pagsinungalingan kung anong nararamdaman mo. And because that's the truth, kasi sinasabi ng salita ng Diyos yan, hindi yan konsepto ng isang taong matalino lamang. It is from the Word of God. Hindi ito pwedeng magsinungaling.
So kaya po the best thing to do nga, pag tayo po ay may mabigat na pinagdadaanan, it's better to be silent. Tahimik tayo. Nang sa gayon, hindi na po natin madagdagan ang problemang pinagdadaanan natin. Because in silence, God speak unto us. Nagsasalita po ang Diyos kapag tayo po ay punong-puno po ng pinagdadaanan at nananahimik lamang tayo at nagpapahinga tayo sa presensya ng Diyos. Maririnig po natin ang still small voice of God through His Holy Spirit kahit napakagulo ng paligid na kung saan nandoon ka ngayon. And that's the best way. Because yun yung sinabi ng Panginoon. Kailangan, di ba sabi natin, transformation came from the understanding of the Word of God. Di ba? Parang yung maghahasik po, ang nagkaroon po ng bunga ng 100, nagkaroon ng bunga ng 60, nagkaroon ng bunga ng 30 po, yung tao po na nakinig ng salita ng Diyos at inunawa ito. Meaning from the word understanding. Lahat naman nakinig. Yung 4 po na yun, nalaglag sa daan, nalaglag sa batuhan, nalaglag po sa matinik na halamanan. Lahat naman sila nakinig. But ang problema nila sa pang-4, naunawaan ng pang-4, pero yung 3 nakinig lang. But they don't understand. That's why pag dumating yung mga challenges in life, ninakaw na ng demonyo ang binhi ng salita ng Diyos na nalaglag sana sa kanyang puso. But it is in the understanding that the man or yung tao po ay nagkakaroon po ng bunga, ng paglago po. So kaya, kailangan maintindihan natin, pag sinasabi ng salita ng Diyos, ng Matthew 12:34, that out of the abundance of the heart, the mouth speaks, period yan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo pwedeng mag-argue because that's the Word of God. Kaya po, the best thing to do is just follow. Kahit hindi mo siya naintindihan. Kaya pag masama loob mo, do not speak. Kasi lalabas yan kung ano nasa loobin mo. Right? Ganun po yun. Kaya po, napakalaga po nung pagbabad talaga sa salita ng Diyos. Because as we study the Word of God faithfully, talagang nagkakaroon po tayo ng transformation. Nagkakaroon tayo ng pagbabago. And God is very eager po na tayo po ay baguhin. Whatever the condition of our heart determines the kind of life we live. Uulitin ko po. The condition of our hearts determines the kind of life we live. Siya talaga ang nagdidetermine kung anong klaseng pamumuhay na mayroon po tayo. We cannot judge people because that's not our job. Hindi tayo pwedeng manghusga ng tao. Pero somehow, may glimpse po tayo or may idea tayo kung anong pinagdadaanan ng isang tao pag nakikita natin kung anong ginagawa niya. Right? But of course, hindi sa ating bahagi yung tayo po yung mag-judge. But instead, knowing the truth sa salita ng Diyos, kung ano ang condition ng puso ng tao, yun yung kanyang pamumuhay, actually, ginagamit natin yan para magkaroon tayo ng spiritual discernment, para maipanalangin natin yung tao na makalaya sa kanyang pinagdadaanan. That's the Christian perspective. That's the biblical perspective. The reason why God give us the spiritual discernment, at nadidiscern, kasi sabi, pag pinagdugtong-dugtong mo ang salita ng Diyos, na out of the abundance of the heart, the mouth speaks, or sasabihin natin kung anong condition ng puso natin, ito yung magiging pamumuhay natin. Pag nakita natin sa tao yan, that's not our job to judge that person. Our job is, yung discernment na binigay sa atin ng Diyos, is gagamitin natin yan para makatulong tayo sa tao. That's why we are praying for them. Yun yung tutulak sa atin para maipanalangin. Kasi nagiging mapagbantay tayo. Kasi every day of our life, may reason ng Diyos kung bakit tayo binibigyan ng kanyang hininga. Not only for ourselves, but to use by God to transform the lives of other people. Yun ang disenyo po ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo spectator lang. When the time you receive your God as your Lord and Savior through the Lord Jesus Christ, you have a work, not a job, you have a work to do. Ibig sabihin ng work po, hanggang hindi pantay ang paa mo, or hindi ka naitatani o naililibing 6 feet below the ground, you have a work to do. Job is different from work. Job, magre-retire ka. Pero yung work, hindi ka magre-retire. So ang work na mayroon tayo, kaya binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom, binibigyan tayo ng Diyos ng spiritual gift, binibigyan tayo ng Diyos ng discernment para magamit natin yan to glorify the name of our God. Kaya po, pag pinagdugtong-dugtong mo po ito, makikita mo kung ano ang mga bagay na dapat mong ipanalangin. Kaya po, kung wala kang prayer items at nagiging mapagbantay ka sa sinasabi ng salita ng Diyos at nakakakita ka ng mga tao sa paligid mo, dadami ang magiging prayer items mo.
Kasi marami kang ipananalangin. Lalo sa paligid po natin ngayon. Napakadaming dapat natin ipanalangin. From national down to barangay, ang dami natin dapat ipanalangin. Because that's the only way we can do as Christian. To pray, to intercede sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Kasi nga, sabi ng salita ng Diyos, hindi natin mapipigilan eh. Habang habang papalapit po or hindi natin alam because nasa last days na po tayo, since the day na bumaba po ang Holy Spirit, nasa last days na po tayo. Ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan ba darating po ang Panginoon. Pero alam natin na darating po siya. That's why every day is a day of preparation. So kailangan ma-maximize natin yung time na mayroon tayo. So kaya po, kailangan magamit natin yan para po sa ating pong pagbibigay po ng dakilang parangal po sa ating Panginoon. Naalala ko po yung pinost po ng Pastor Dong at nabasa ko rin po yung si Rica Peralejo po. Kasi during that time, nung ako po, nag-aaral po ako ng salita ng Panginoon, di ba lagi madalas ko pong nababanggit na hindi naman yun naman kailangan mag-resign just to serve the Lord. Just learn how to balance it. And I was enlightened nung mapakinggan ko po yun because sabi niya, there's no such thing as balance. Kasi kailangan lagi kang may top priority. Kasi hindi talaga pwedeng, parang pumapasok dito, you cannot serve two masters at the same time eh. Pag inunawa mo ang context ng sinasabi po nung actress po na yon, pag titingnan mo, kasi madalas ko sinasabi ko, oo nga no, sabi ko, kahit anong gawin palang balancing gagawin mo, hindi mo talaga siya mababalance. Kailangan mayroon talagang aangat. Ibig sabihin, kailangan angatin mo yung paglilingkod mo sa Lord, yung relasyon mo sa Kanya, para lagi kang ayos sa biyaya sa harapan ng Diyos. Kasi hindi talaga siya kayang balansehin eh. So mag-aangat talaga, mag-aangat. So kailangan, ibig sabihin, kung gusto natin magpatuloy tayo sa journey ng Kristiyanong matagumpay po, kailangan iangat natin lagi ang patungkol po sa relasyon natin sa Diyos. Dapat hindi po aagawin ng ating pong success na gusto nating maabot personally, yung pong paglilingkod po natin sa Panginoon. Dapat siya yung laging top priority. Kasi nobody knows, pwedeng mamaya patay ka na. So hindi mo alam kung makakamit mo ba yung tagumpay na gusto mong abutin. But the good thing is, pag ang nilagay natin sa isip natin at puso natin, na kailangang top priority lagi ang paglilingkod sa Panginoon, ano man mangyari sa atin, we are safe. Why? Kasi inuna natin lagi ang Diyos. Sabi ng Diyos, pag inuna natin siya, unahin niya rin tayo. So yun po yung pinakamaganda po. Kaya po, tingnan po natin dito yung tatlong bagay na sinasabi ko. Number 1 po, yung sinabi po sa verse, a heart of stone. I will remove your heart, yung a heart of stone. Yung masuwaying puso, tatanggalin po sa atin ng ating Panginoon. Pag sinabi tatanggalin, hindi po sa i-repair. Ooperahan ka. It is a surgery. Magta-transplant po ng panibagong puso. But before that, tingnan po natin yung heart of stone. So tingnan natin, ano ba ang kondisyon ng puso natin? Ito ba ay puso pong bato? Or stony pa lang, nandun pa lang sa process ng being stony heart? Or ito po ba ay flesh heart? Meron pa ba itong takot sa Diyos? O wala na? So ang makakapagsabi lang po nito at makaka-evaluate lang nito, walang iba kundi ikaw. Because you know yourself well than us. So kailangan i-check natin, how's the condition of my heart? Tama pa ba yung sinasabi ko o hindi na? Kaya when the time po, itong struggle na itong mga challenges na nagko-cross sa akin pong pagkatao, nagko-cross, I asked Pastor Agracia, Han, tama pa ba yung ginagawa ko? Sabi niya, okay naman. Kasi somehow nagkakaroon ako ng question kung masyado bang harsh yung paraan ng ginagawa ko or tama lang. Kasi in myself, hindi rin ako masaya eh. Pero I was comforted dahil po sa salita po ng Panginoon. So ganun po yon. Kaya po, napakahalaga. Dito ko na-experience po yung kahalagahan po ng giving always the best time every day of your life, talking to your God, or spending time alone with your God, talking to Him, reading His Word, praying. Doon ka nagkakaroon ng insights kung paano ka haharap sa buhay, and regardless kung ano yung mga circumstances outside sa buhay mo, at pwede ka pa rin magbigay ng luwalhati sa Diyos. And it will only happen kapag magbababad ka talaga or maglalaan ka ng oras spending alone time with your God. Kaya pag hindi po, malalaman mo, magbabago ang kondisyon ng puso mo. Ano maliit lang na bagay, malaki na para sa iyo. Pero pag nakababad ka sa salita ng Panginoon,
parang hindi mo di-define yung gaano kalaki o gaano kaliit. Because lahat ay pinapalagahan mo. Because naiintindihan mo ang puso ng Diyos. Kaya po sabi rito, a heart of stone. Ano daw yung heart of a stone? Sabi rito, if we continue to neglect the sinful condition of our hearts. Kasi deceitful ang puso natin eh. Sabi ng salita ng Diyos. If we continue to disregard the conviction of the Holy Spirit to depart from our evil ways, if we continue to sin or disobey God, ito ang mangyayari. It would not be too long to become a heart of stone or a stony heart. Yung kapahamakan po, hindi po nagaganap instantly. Mayroon po siyang mga warnings. Parang naalala ko po yung book ni Brother Eddie na binabasa ko po. Sa bahay daw po nila, meron siyang malaking puno po ng mangga at ito ay nagpo-provide po sa kanila ng mga bunga po. Sa laki po ng puno ng mangga, hindi niya napapansin, matagal na eh. Pero bigla po nagkaroon ng bagyo, ng storm. Tapos nagulat na lang siya sa laki ng katawan niya at siguro malalaki ang ugat niya kasi malaki ang katawan niya at nakakalilim sila doon. Bigla siyang bumagsak. Nakabuo po siya ng insight, ng sulat patungkol doon na sa labas, ang tingin natin, matatag siya. Sa labas, makikita natin, matagumpay siya. At talagang idodominate niya at hindi siya matitinag ng kahit na ganong kalakas na storm because napakalaki niya. Pero pag sinerch mo pala ang kaloob-looban niya, puno na pala siya ng anay sa loob. That's why, pagdating ng storm, bumagsak siya. Kaya nakakuha siya ng insight. Sabi niya, kaya everyday, babantayan natin ang puso natin. Kasi everyday, nagpapadala rin ng kaaway ng mga anay para anayin ang puso natin. Pero dahil nakabantay tayo, ginagard natin ang puso natin by spending time alone with our God, reading His Word, understanding His Word. Ito yung nagbabantay para po yung mga anay na gustong pumasok po ay hindi nakakatuloy. So nagkakaroon tayo ng prevention po para po hindi po magkaroon po ng anay. Kasi nga po, magsisimula po yung pagtigas ng puso natin sa mga maliliit na bagay na pagsuway. At kapag hindi po natin siya nako-correct at hindi natin nababantayan, that's why guard our heart, it will become a stone. Magiging matigas ang puso ng bawat isa po sa atin. Yun po yung ibig sabihin po nito. And sabi rito, sino po yung nakapasok na po sa mga kuweba, sa cave? Di ba meron po doon stalagmite, ang tawag dyan na stalagmites saka stalactites? Yung pong parang mga nakatusok na something, tapos sa baba mayroon po. Alam niyo po kung paano napoproduce yun? Ang isang cave, mayroon siyang crack. Tapos, pumapasok doon yung tubig or any minerals po na because through the years po, dahil pinapasok siya, nasusolidify po niya yung minerals na yon at nagiging stalagmites po siya. So, ibig sabihin, hindi siya na-form one day. Na-form siya through the years na mayroon siyang leak at hindi siya nako-correct. Kaya nag-form siya ng mga solidify po yung minerals niya. Kaya nagkaroon siya ng stalagmites. Pag tinignan po natin sa spiritual, ganun din po yon. May crack po ang puso natin. Hindi natin nako-correct because we do not spend time with our God every day of our life. Busy tayo sa trabaho natin. Busy tayo sa mga pinagkakaabala natin dito sa mundo. Nagkakaroon tayo ng minsan magbabasa, minsan hindi. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging consistent and persistent po sa ating pong pakikipag-usap sa Diyos na may alam kung ano nangyayari sa atin. Nagkakaroon siya ng crack. And through the years na hindi natin na-repair, nagkakaroon na siya ng latak. Nababalot na pala siya ng mga minerals ng problema na to o ng kasalanan na to na nagiging matigas na po ang puso natin. Yung bang hindi, pag sinabi matigas ang puso, hindi lang ito yung wala ka ng pagmamahal sa mga tao. Kundi kahit nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, parang walang dating sa'yo. Ang sabi nga ng pastor dong last week, callous heart, puno na ng kalyo. Kaya kahit matinik, hindi mo alam, takbo ka ng takbo, ang dami na palang tinik na naapakan mo, pagdating doon sa dulo, only to find out, yung dami ko palang tinik hindi ko napansin. Why? Kasi hindi mo na nararamdaman. And even kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, kasi itong mga taong may callous heart or may heart of a stone, pwede rin umatin ito ng gawain ng Panginoon. Pwede rin itong nagbabible study. Yes. Kaya lang, parang wala nang effect sa kanya yung ginagawa niya kasi hindi nagbabago ang buhay niya. Kasi nga, matigas na ang puso niya. Pero ang pinakamasakit, mga kapatid ko po, kapag ang Diyos na po ang nagpatigas ng puso natin dahil sa tigas ng ulo natin. Naalala niyo po ang pero? Sabi ng Lord, huwag ka mag-alala sapagkat pinatigas ko na ang kanyang puso. So kahit ano pong mga himala na pinapadala ng Diyos
sa bayan po ng Egypt, hindi na mabago ang pag-iisip ng Pero. Kasi pinatigas na ng Diyos. Tandaan po natin, kapag ang Diyos na po nagpatigas ng puso natin, walang sino man ang pwedeng magpalambot nito. Kaya po, hanggat kinokorek tayo ng Diyos through other people, hanggat kinokorek tayo ng salita ng Diyos na binabasa natin, magpakorek tayo nang sa gayon po maging maayos po ang kondisyon ng puso natin. Because yun yung magdedirekta kung anong magiging destiny ng ating buhay. So, yun po yun. Kaya, yung heart of stone, nagsisimula lang po siya sa maliit, pero pag hindi natin nabantayan, magiging stony heart na po siya. Ganun po ang condition po niyan. And sabi rito, a heart of stone has no spiritual life in it. Wala na po siyang spiritual life. Wala nang transformation. It does not love, think, or desire a God-centered life or direction. Religious ka na lang. You are joining the activity or you are joining yung worship services, Bible study, pero routine na lang sa iyo. Wala nang impact sa inyo ang mga nangyayari because your spiritual life now has died. Namatay na po siya kasi nabalot na po siya, naging stony na po yung heart natin. It cannot breathe, it cannot move, and it becomes dead. Naging patay na po siya. Sabi rito, a heart of stone, sabi dyan, a heart of stone has no spiritual life. Hindi ko alam kung nilagay ko. A heart of stone cannot incline himself to love God and keep His commandments. No matter how great the grace and goodness of God each day, kahit po gaano kadakila po ng biyaya ng Diyos araw-araw sa buhay natin, but because we have a heart of stone, remains unresponsive. Hindi tayo nagre-respond. Unrepentant, cold, senseless, ungrateful, and unbelieving. Imagine every day of your life, instead na magpasalamat ka sa Diyos, Lord, salamat sa buhay na to na binigay niyo po sa akin. Pero ang pumapasok sa isip mo ay puro galit at sama ng loob. Paano ka nabubuhay every day of your life? Because your heart becomes stone. So bantayan po natin. Because sabi nga po ng kasabihan, pride comes before the distraction. Bago ka ma-distract or bago ka masira, bago ka tuluyang magapi, dalabas mo na yung pride sa sarili mo. You become prideful. Nagiging mayabang ka. Sa maliit na achievement na mayroon ka, nagiging mayabang ka. Pero hindi mo nababantayan, distraction pala ang kasunod. Kasi lagi natin tatandaan, mga kapatid ko po sa Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, huhusgaan po tayo ng Diyos sa lahat ng mga pangit na salita na inilalabas ng ating bibig. That's why sabi ko nga kanina, pag galit ka, tahimik ka na lang. Kasi kahit sabihin mo sa Lord, Lord, sorry, hindi ko naman po sinasadya, galit lang po ako. Pero you have a lot of warnings from the Word of God. Sinabihan ka na dapat pag galit ka, ganito muna. Naiintindihan ng Diyos na nagagalit ka talaga because you are human. Pero may paalala ang Diyos na pag galit ka, tahimik ka lang. Because whatever comes from your mouth, galing yan sa puso mo. Kaya po pag galit ang puso mo, galit ang lalabas sa bibig mo. Pangit ang mga salita. That's why winawarningan tayo ng Diyos. Kaya po understanding, sa pangunawa sa salita ng Diyos, doon po tayo nagkakaroon ng transformation. Amen? Kasi pag narinig mo to, na pag galit ang tao, pangit talaga lalabas sa bibig niya. So pag galit ka, hindi ka na talaga magsasalita. Otherwise, talagang masisira ang buhay mo. Kasi yung bagay na sinabi mo nung galit ka, pag nahimasmasan ka na, ba't ko ba nasabi yon? Pero nasabi mo na eh. Kaya winawarningan tayo. Kasi distraction nangyayari siya. Laging may warnings. May warning po siya. Pag nakakita ka na ng anay sa isang puno na gumagapang, ibig sabihin yan, mayroon ng warning yan, na one of these days, babagsak na ang puno na yan. Parang sa bahay. Pag nakakita na tayo ng anay, i-check na po natin ang paligid, yung mga kahoy. Baka sa tingin natin, buo pa siya, pero sa loob pala niya, wala nang laman. At pag dumaan siya sa matinding pressure, sa matinding storm, hindi natin namamalayan, baka tayo pa yung bagsakan. Kasi wala na pala siyang laman. And same thing with our heart. Bantayan natin siya, suriin natin siya every day of our life. Ano ang kondisyon ng puso na mayroon tayo? It is a heart of stone. Kasi baka hindi natin babantayan, tayo mismo ang babagsakan nun. Ang lahat ng sinabi natin ay babalik sa atin.
Kaya po, para bumalik sa iyo ng mabuti, mabuti ang ilabas mo sa bibig mo. Kasi ang babalik sa iyo ay masama kapag masama din ang lumabas sa bibig mo. Hindi natin pwedeng takasan ang lahat ng bagay na ginagawa po natin. What you sow, you are going to reap. Because we cannot mock God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyari po sa atin. So, that's why yun po ang reason kung bakit ang Diyos po ay galit na galit po sa Israel. Because in spite of the different miracles na pinapakita niya sa mga Israelites traveling from the Egypt going to the promised land, sobrang galit ng Diyos. Di ba dahil sa galit ng Diyos, ano nangyari? Lahat ng mga lalaki po during that time ay namatay po sila sa laban. Kaya po, di ba, pagdating po kay Joshua, kailangan pa makatawid po sila sa Jordan River. Di ba, ang utos ng Diyos sa kanya, i-circumcise yung mga lalaki. Why? Kasi wala nang lalaban. Kasi lahat ng na-circumcise during the time na dapat mga sundalo yon, nagkamatayan na because ang titigas ng puso nila kahit nakikita na nila kung paano mga himala na ginagawa ng Diyos. Isipin mo, wala kang gagawin. Babagsakan ka ng Diyos ng pagkain, umaga't gabi. Pag mainit, lulukuban ka ng cloud. Pag gabi naman, madilim, para hindi ka matalisod, bibigyan ka ng apoy, ng liwanag. And that's the miracle that God na ginagawa sa kanila. But kahit po maraming himala na nangyari because yung puso nila ay bato, hindi sila responsive doon sa ginagawa ng Diyos. Kaya sa galit ng Diyos, di ba, naubos sila. Ang natira, yung mga bagong sibol pa lang. Kaya po nung time na ipoposes na lang promised land, sabi ng Lord, i-circumcise mo yung mga lalaking ito. So nagkakaroon po kaya nakakatakot po pag ang Diyos na po ang nagpatigas ng puso natin. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, every day of our life, suriin natin ang puso natin. Lord, help me to seek to identify or to evaluate my heart. Ano na po ba ang condition? So, tingnan po natin ito. Ito yung mga example po ng stones that resist God. Love of money. Ito yung nagpapatigas ng puso natin pag ang umiiral na po sa atin ay puro pera. Second, sin. Kasalanan. Peer pressure. Yung mga kaibigan mo mayayaman. Gusto mo maging mayaman din. Nape-pressure ka. Ang dami na lang napupuntahan. Nakapunta sila sa iba't ibang lugar. Gusto mo rin makapunta sa pinupuntahan nila. That's peer pressure. Pinipressure ka nila. Loved ones when they keep you from following Christ. Yung mga mahal mo sa buhay, na halip na itulak ka patungo sa paglilingkod sa Diyos, sila yung mga pumibigil para makarating ka sa pagsamba sa Diyos. Next, work when it makes us busy from worshiping God. Your work, your job, yung trabaho po natin, na nagiging daan para hindi tayo makapagsamba sa Diyos. Bantayan natin. Dahil yung po yung mga bagay po na pwedeng mag-create ng stony heart sa ating puso pag hindi ho natin nabantayan. Comfort when it makes us forget God. Yung gusto lang natin laging komportable ang buhay. Kaya we are willing to sacrifice, we are willing na magpasakop tayo kahit hindi dapat because we want a comfortable life. Lagi natin tatandaan, ang comfortable life po ay hindi po siya aksidente nangyayari. Parang sinabi po ni Stephen Curry po sabi niya, victory or success is not an accident. It is a choice. Pipiliin mo talaga siya kasi kailangan mo siyang paghirapan. Walang shortcut po sa tagumpay. Walang shortcut sa mga comfort na nararanasan po natin. Kasi pag nag-shortcut tayo, makakalimutan na natin ang Diyos. Yun po yun. And then ourselves, when we do not acknowledge God, yun yung matindi na. Kapag hindi na po natin na-acknowledge po ang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. And the most dangerous part of a heart of stone becomes Satan's throne. Ang puso po na bato, ang pinaka-dangerous dyan, ay yung puso na yan ay tinatahanan na ng demonyo. Nagiging trono na po ng demonyo. Kaya wala na siyang pwedeng magbago. Ay wala nang pwedeng gawin para mabago po. Kaya po dito po, makikita natin, that's the stony heart. Pasok naman po tayo doon sa pangalawa, which is the new heart and spirit. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng bagong puso at bagong espiritu. Small s po, bagong puso at bagong espiritu. Sabi rito, whatever is the condition of our heart, there is hope in Christ Jesus. This is the good news. Kahit gaano katigas ng puso mo ngayon, kahit ano ang condition ng puso mo, punong-puno ka ng sama ng loob, it's a good news.
Because kahit anong kalagayan yan, there's hope in Christ Jesus. May pag-asa lagi pag ikaw po ay nasa ating Panginoon. That's why sabi niya, He will take away the heart of stone and replace it with a heart of flesh. Papalitan po ng ating Panginoon. Sabi rito, He will give us a new heart. Yan, sabi rito, a heart of stone cannot be transformed into a heart of flesh by human means. Yung heart of flesh daw po, yung heart of stone po, ay hindi po siya pwedeng palitan para maging puso siya ng tao na masunurin po sa Diyos sa pamamagitan po ng human efforts. Hindi ito magkakaroon ng katuparan po. Kahit ano pong gawin natin, kahit mag-training pa tayo na maging mabuting tao, kahit anong gawin po natin para maging mabuting tao tayo, hindi po siya mababago. Ang may kakayanan lang na baguhin ang puso natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. And through the Spirit of God. Hindi natin siya kayang baguhin. It is only through the presence of our God in our life. That's why, di ba, sabi ko po madalas, Christian life is not only difficult, it is impossible without the Holy Spirit. Imposible po talaga. Kaya normal po na nagkakaroon ho tayo ng galit. Normal po na nagkakaroon tayo ng sama ng loob. But you have to always watch the condition of your heart. Para po, ma-minimize po natin yung mga sablay na pwede natin gawin. So sabi po rito, God will not repair our hearts. Hindi po niya i-repair. Because our hearts beyond repair. Pag sinabi pong repair, di ba halimbawa sa isang bahay, paparepair mo lang siya, yung old nature niyan, nandun pa rin siya kahit na-repair mo na siya. Pero pag sinabi, gigibain ko yan at papalitan ko ng bago, wala na po siyang anino nung lumang kalagayan niya. So yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Tinanggal niya yung pusong bato at pinalitan niya ng pusong flesh or puso po ng tao na pwedeng tumanggap po ng mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi rito, when the physical heart is decayed and ill, kapag decayed na po yung physical heart, a heart transplant is needed. Talagang magpapalit kasi bulok nga ang puso. At the same din ito sa buhay po natin, because ang puso natin is deceitful, bulok po ang puso natin, sagana pong sarili po natin, kaya kailangan ng Diyos alisin yan at palitan niya ng bagong puso at bagong espiritu. Ganun po yun, nagkakaroon po ng pagbabago po at ginawa yan because of what Jesus Christ did on the cross. And then ano yung flesh heart? Sabi ng flesh heart, sensitive to the fear of God. Kanina, irresponsive, hindi ka nagre-respond. Ngayon, sensitive ka na to the fear of God. Nagkakaroon ka na ng banal na takot sa Diyos. Afraid of white lies and little sin. Kahit maliit na pagkakasala, natatakot ka na. Because napalitan na ang puso mo. You are now regenerated. Sensitive to divine love. Obedient to the will of God. Worship God. And last one, the dwelling place of the Holy Spirit. And then, kapag ang puso natin inabago na, sabi rito, when this new heart and spirit, sa puso na to, nagbago na, ito nang mangyayari sa atin. Live better lives. Nakakapamuhay na po tayo ng maayos na buhay. Kasi bago ng puso natin in spirit eh. Nakakonect na tayo sa Diyos. Second po, make better decisions. Kasi nabubuo tayo sa mga decision po natin. Yung mga small decision making na ginagawa natin, every day of our life, bad or good, ito yung magbubuo kung sino tayo. But because you have a new heart and new spirit that is connected to the heart of God, makakapag-decide ka na ng tama. Because every decision na gagawin mo, you will always ask the idea of God. And select better friends, husband or wife. Natututo ka ng pumili ng mga tamang tao na gusto mong makasama na magdadala sa iyo para mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Ibig sabihin, nagiging matalino ka na. Hindi ka na masyadong emotional. Di ba, nung bago pa lang tayo sa Panginoon, konting, kahit lang sa kantahan lang, sa tugtugan, pag natatouch tayo ng message of the song, tayo po ay nagiging emotional, umiyak tayo. Pero along the process po, habang lumalalim tayo sa Panginoon, di ba, nagkakaroon na po tayo ng pagtimbang ng mga bagay-bagay. Not because hindi ka na umiyak pag nakakarinig ka ng kantang
nagpupuri sa Diyos, di nangangulugan na matigas ng puso mo. Ibig sabihin, somehow, ini-elevate na ng Diyos yung mga bagay-bagay na nagaganap sa iyo. Kasi magkakaroon talaga ng tinatawag natin, pagta-transform, pagkakaroon ng maturity. I still remember po, nung bago ako sa Panginoon, hindi ako makapanalangin. Pag ina-assign ako ng pastora namin manalangin, sabi ko, Pastora, wag muna. Bakit? Hindi dahil sinatatakot ako manalangin, kundi hindi ko matapos ang panalangin ko. Every time I open my mouth and praising the Lord, I always crying at wala nang lumalabas sa bibig ko. Kaya habang pinaprocess ka ng Diyos, kaya ako po nanalangin sa Lord, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon na alam kong nararamdaman kita, pero Lord, dapat makapagtuloy-tuloy naman ako nung sasabihin ko. Kasi mahirap naman yon, nagsosong lead ka, tapos bigla ka na naglupasay dito. 'Di ba? Dapat ikaw naglilid ng congregation. So, ganun po. So, kaya ganun din ang binigay ng Lord sa akin, na kahit umiiyak ka, tumutulo ang luha mo, pero nagtutuloy-tuloy ka sa paglilid ng congregation because tinutulungan ka na ng Diyos. Na-appreciate mo yung goodness ng Lord, kaya ka umiiyak, pero alam mo yung trabaho na pinapagawa sa'yo ng Diyos, kaya nagpapatuloy ka. Parang ganun din po yun. Masama ang nararamdaman mo kasi marami kang pinagdadaanan, but because you have the heart that is coming from the Lord, meron kang gawain na dapat gawin, nagtutuloy ka. Tumutuloy ka kahit alam mo, pagbalik mo, meron ka pa rin problema, pero tumutuloy ka. Because at the end of the day, hindi mo naman kayang solusyonan yung problema pinagdadaanan mo. Much better na gawin mo lang pinapagawa sa'yo ng Diyos with a hope na pagbalik mo, pwedeng ginawa na ng Diyos ang paraan para masolusyonan ang problema mo. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi ang nilalagay sa atin ng demonyo sa isip natin, hindi natin kaya yan. Pero laging nilalagay sa... Kaya madali pong identify kung espiritu ng Diyos ang nagsasalita o espiritu ng demonyo nagsasalita. Madali po siyang ma-identify, lalo pag ikaw po ay nagbababad po sa salita po ng ating Panginoon. Next po, sabi rito, receive abundant blessings, mature relationship with God, live a principled, purpose-driven life, and have an eternal life. Pag mayroon ka ng new heart, and new spirit, ito po yung mga bagay na nangyayari po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Now, tuloy po tayo. Dahil I am rounding out of time. Holy Spirit in a new heart. So binigyan po, hindi lang po binigyan tayo ng new heart, hindi lang tayo binigyan ng new spirit, hindi lang inalis ng Diyos ang stony heart natin, nilagay pa ng Diyos ang Holy Spirit sa ating puso, sa ating new heart. Now, pansinin po natin ang context nito. Kasi, kailangan natin maintindihan to. Sabi nito, once we have a new heart and spirit, God will put the Holy Spirit in us to move us to follow His decrees and careful to keep His laws. Ang ibig sabihin po nito, hanggat hindi po nababago ang puso natin, hanggat hindi po napapalitan ang espiritu natin, hindi makakapasok sa atin ang espiritu ng Diyos. Hindi ito yung papasok mo ng espiritu ng Diyos saka babaguhin tayo, hindi. Holy Spirit is holy, makakapag-reside lang siya sa ang pusong binago na ng Diyos. Kaya po may mga tao po na sa tingin po nila, kilala nila ang Diyos. Sa tingin nila, tinanggap nila ang Diyos. That's why doon nagkakaroon ng argument pagdating sa salvation. Why? Kasi kailangan makita sa iyo kung tunay kang ligtas, dapat makita sa iyo na nagbubunga ka ng magandang gawa. Kaya po nagkakaroon ng argument. Sasabihin, genuine mo talaga ang pagtanggap mo sa Diyos? Bakit hindi ka nagbubunga ng gawa? Ng mabuting gawa? So, ibig sabihin, makikita po natin, kapag napalitan na ng puso mo, ng puso na nagmumula sa Diyos, that's the time that the Holy Spirit dwells in you. Papasok na po siya. And that Holy Spirit will be the one to guide you para makapagtakbo ka ng buhay, makalakad ka sa takbuhing binigay sa iyo ng Diyos, ng araw-araw kang nagtatagumpay. Amen? Because apart from the Holy Spirit, hindi ho tayo magiging matagumpay. And that's the very reason why God, sabi niya, kung hindi ako aalis, sabi ni Jesus, dito sa lupa at babalik sa langit, hindi makakarating sa inyo or hindi ipapadala sa inyo ang katuwang ninyo na magiging kasama ninyo magpakailanman. May reason kung bakit pinadala ang Spirit. Because alam ng Diyos na kahit gano'n mang kagusto natin maging mabuti, hindi natin magagawa yun away from the presence and guidance of the Holy Spirit. Kaya po, kailangan natin laging magbabad sa presensya ng Espiritu ng Diyos. Dahil yun lamang ang tanging paraan. And as a conclusion po, tanong ulit, ano ang condition ng puso natin ngayon? It is a flesh, a new heart, a new spirit, or it is stony? Parang nagkakaroon na ng bato. Ano po?
So kailangan natin magkaroon ng yung heart. Paano tayo nagkakaroon ng new heart? We have to pray for a new heart in spirit. Because ang Diyos po, kapag inacknowledge natin siya, sabi nga, if we draw near to God, sabi ng James chapter 4 verse 8, if we draw near to God, God will draw near unto us. Pag lumapit tayo sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa atin. At alam ng Diyos, bago pa tayo lumapit, kung anong kailangan natin. Kailangan natin ng bagong puso, ang Diyos po ay ibibigay niya sa atin ng bagong puso. Bakit kailangan? Because doon lang magkakaroon ng totoong pagbabago ang buhay natin kapag tinanggap na natin ang grasya ng Diyos and give us a new heart and a new spirit. Hindi yan madadala sa pagdalo-dalo lang natin. True change na magaganap sa atin kung totoo nating tinanggap ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa buhay natin. Kung genuine po yung pananampalataya natin kay Kristo at tinanggap natin siya ng totoo, hindi pwedeng hindi magkaroon ng pagbabago at hindi pwedeng hindi ka makakagawa ng mabuting bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, again, tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano na ba ang nagawa mo since the day that you have accepted Christ as your Lord and Savior? Kung wala pa, do not condemn yourself. It's about time to repent and accept God genuinely and faithfully. Ang sa gayon po, magkaroon tayo ng pusong tunay pong binabago po ng Diyos. Sa new heart po, yung bagong puso po, wala pong shortage. Gusto lang po linawin. Yung new heart and new spirit na sinasabi ng Lord, wala pong shortage po. Hindi po nagkukulang. Because binayaran ng Diyos lahat yan. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng new heart. Walang shortage. Walang shortage po, mga kapatid ko po sa Panginoon. Yung pagkakaroon po ng new heart, it is very painful. Masakit po. Why? Yung mag-let go ka ng mga nakasanayan mo, yung mag-let go ka ng pride, very painful yon. Pero kapag pinasok ka na talaga ng Espiritu ng Diyos, pinasok ka na ng kagandahang loob ng Diyos, sabi nga ni Paul, di ba, grabe yung transformation ni Paul. When the time na hindi pa po niya na-encounter ang Panginoon, ang puso niya, very consistent, persistent siya, nagsirain ang mga taong sumusunod sa Diyos. Pero nung ma-encounter niya ang Diyos face to face, nagpalit po siya ng pagkatao. Sabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, though I live, but not I. Kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi nabubuhay na ako para kay Kristo. That's what we call a new heart and new spirit. A total transformation na ginawa po ng Diyos sa atin. Ganun po ang ibig sabihin po nito. Now, bagaman po wala pong shortage ng new heart, pero we don't have control of time. Di natin kontrolado ang time. Kaya hanggat may pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos na baguhin natin ang puso natin sa pamamagitan po ng pagsabit natin sa kalooban po ng Diyos, gawin na po natin because nobody knows when is the time na ang Diyos po ay babalik dito sa atin at abutan tayo ng puso natin ay pusong bato pa rin. Kahit anong magagandang bagay ang gawin mo, lilinawin ko po, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng mga mabubuti mong gawa. Maliligtas ka lamang sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. And good work follows. Kaya tanggapin natin ang Diyos ng buong puso natin. Let the new heart reign sa iyong mag-umapaw po. Nang sa gayon po, kahit marami tayong pagdaanan, kahit laitin man tayo, kahit alipostahin man ang pagkatao natin, kahit anong gawin ng tao para i-character assassination tayo, it doesn't matter. You are unbothered. Why? Because you know the condition of your heart. At hindi ka matitinag. Instead, nagkakaroon ka ng compassion sapagkat alam natin, hindi magiging maganda ang kalalagayan ng isang tao na puro-puno ng galit. Because ang tao na puno-puno ng galit, nandun siya sa dominion ng demonyo. Pero ang tao na magpatawad, regardless kung sino nagkamali, hindi na pinag-uusapan kung sino nagkasala.
Pero yung magpatawad ka, that's a heart that is coming from God. Kasi kung i-equate natin ang puso natin sa puso ng Diyos, wala eh. Kaya nga po, pag tayo po ay mag-evaluate ng spiritual life natin, the best thing to do is to always equate our heart, our condition, our spiritual life sa ating Panginoong Jesus. Kasi kung i-equate natin yan sa mga kapwa natin Kristiyano, baka sabihin natin, mas magaling pa ako sa Kanya. Mas mataas ang spiritual level ko kaysa sa Kanya. Pero you have to evaluate your spirituality sa ating Panginoon. And you will always humble yourself. Kasi kahit anong gawing buti natin out of the grace of God, hindi natin matatapatan ang kabutihang ginawa ng Diyos sa atin noon, ngayon, at magpakailanman. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We do not know what tomorrow's holds for us. Hindi natin alam. Maari yung bukas ay late na. And this is the right time to renew the heart, a heart that is flesh na tumatanggap po sa mga payo at instruction po ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin po. Hallelujah. Hallelujah. Pag sinabi po natin reigning with a new heart, para mas lalo natin siya maintindihan, I just want to stress out, para itong moving, parang lilipat ka ng bahay. Yung paglipat po ng bahay, yung reigning a new heart, lilipat ka ng bahay, hindi doon sa kabilang street lang. Bawa, bahay mo to, gusto mong lumipat ka lang ng kabilang kalsada. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin ng reigning a new heart. Ang paglipat na inahalin tulad po ng reigning a new heart, aalis ka dito mismo sa bansa mo at pupunta ka sa ibang bansa. Yun yung paglipat ng reigning a new heart. Ibig sabihin, doon sa bagong bansa na pupuntahan mo, iba na ang language doon. At kailangan mo mag-adjust sa language na mayroon sila. Kailangan mong kainin yung mga local food na mayroon sila. Kailangan mo rin gawin yung mga bagay na ginagawa nila. Ganun ang ibig sabihin po ng paglipat. Reigning with a new heart. Ibig sabihin, dati ang puso mo ay nandito sa mundo. Paglipat po niyan sa makalangit po na puso, ibig sabihin, dapat maintindihan mo ang language of heaven. The language of heaven is hallelujah. Ibig sabihin, papuri sa Diyos. Praising the name of God. That's why sabi ng salita ng Diyos, in whatever you do it for the glory of God. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. So ganun po yun, magpapalit. Ganun ang ibig sabihin ng reigning with a new heart. Yung language mo ay magpapalit na. Kung ang language mo dati ay puro mura, ang language mo na ngayon ay praise the Lord. Ang language mo ngayon ay sorry. Ang language mo ngayon, thank you. Napalitan. Nagpapalit talaga. That's training with a new heart. Kaya po kahit po may pinagdadaanan tayo, ang lagi pa rin natin sasabihin, Lord, salamat po. Why? Kasi pinagkatiwalaan niyo po ako ng bagay na to. Alam ko po, Lord, sabi sa iyong salita, wala po kayong napahintulot na pagsubok na hihigit sa aking kakayanan. I will just enjoy the process of sanctification because I believe and I know in my heart, hindi nagsisinungaling yung salita, na hindi mo ako pababayaan. At pag dumating ang pagsubok sa akin, sabi mo pa may dinagdag ka pa, Lord, na pangako. Bibigyan kita ng karunungan at kakayahan para magtagumpay ka sa pinagdadaanan mo. Bakit ka malulungkot, right? Bakit ka magmumukmok? Bakit ka dadapuan ng anxiety and depression? If you know only the Word of God and nakalagay yan sa puso mo, you will reign. Pag sinabi reigning with a new heart, hindi ka perfect, nagkakasala ka pa rin. But you are now have the control of the sin, not other way around. Dati controlled ka ng kasalanan. Ngayon, you have a new heart, nagre-reign ka with a new heart, ibig sabihin, ikaw na ang nagkukontrol. You have the control na. So, yun ang ibig sabihin ng reigning with a new heart. And as we continue po
dito sa 2024 ng mga takbuhin po natin. Every day, i-renew po natin ang puso natin because renewing with a new heart is not one time. It is on a daily basis po. Araw-araw po. Just like the anointing. Di ba pag may mga pinagdadaanan tayo, lahat tayo binigyan tayo ng Diyos ng anointing. Do not waste your anointing sa mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Kasi pag ang tao po na may halimbawa, binabato ka ng hindi mga magaganda, and you will respond according doon sa bagay na ginagawa niya sa iyo, you are wasting the anointing that God has given to you. When the time dumating po yung pagsubok na nakalaan para sa iyo, wala ka ng anointing to fight that or to overcome that storm. Ganun kadalas ang nangyayari sa mga Kristiyano. Ang pilit tayong lumalaban sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Kaya po yung anointing na in-reserve ng Diyos para sa atin, nagagamit na natin sa hindi magandang kalagayan. Kaya nung dumating ang problema, lugmok tayo kasi wala na tayong anointing from God na gagamitin para ma-preserve ang buhay bilang Kristiyano. Kaya po, babantayan po natin. Sabi nga, guard our heart because it is the wellspring of our life. Bantayan natin every day of our life. Let the new heart and new spirit reign. And let the Holy Spirit of God continue to dwell in our heart. And let us have a surrendered heart to the Holy Spirit. Kung anong gusto niya, ang siyang masusunod at hindi ang ating kagustuhan. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sapagkat for almost 1 month, Panginoon, na pinag-uusapan po namin kung paano po namin ihanda ang aming puso. Patuloy po namin naiintindihan at naunawaan, Panginoon. Salamat po sa mga tao na ginamit niyo po upang turuan kami, O Diyos. Na tunay, Lord, na babantayan po talaga namin ang puso namin sapagkat ito yung magdidetermine, Lord, ng eternal destiny ng aming buhay, Panginoon. At wala pong nakakatiyak, Lord, kung kailan ka po babalik. At ang patuloy naming dalangin lagi, Lord, ay abutan mo kami na nagtatapat sa iyo sapagkat wala na pong hihigit pa na reward ang matatanggap ang isang tao. Doon po sa reward na pagpanahon po na kami po ay nasa yung paanan na po, Lord God, kinuha nyo na po kami. Pinakamagandang regalo na maririnig po namin, na yung masabi nyo po sa amin, well done, my good and faithful servant. Kaya Lord, salamat po for always correcting us and patuloy mo kaming likhahan, O Diyos, ng puso po na lagi pong nagpapatuwid. Puso po na lagi pong handa pong embrace whatever corrections, Lord, na pinapadala nyo po sa amin through people, Panginoon, ng mga tao na ginagamit nyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang puso namin na hindi po maging resistant doon po sa mga correction na magdudulot po sa amin ng kiaayos ng aming mga puso, Panginoon. And most especially, Lord, lagi mo kaming likhahan ng puso, lagi pong nakasurrendered po sa banal na Espiritu. Sapagkat pinadala niyo po ang Espiritu, the Holy Spirit, sa aming pong buhay, sa aming kapanahunan, upang patuloy po nagabayan kami at maging matagumpay ang paglakad po namin bilang mga mananampalataya, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sapagkat alam namin that life is a battle, but we'll always on the side of victory because the Holy Spirit will always be with us. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito, patuloy namin ibabalik sa iyo, Lord, ang pinakamataas pong antas ng kapurihan, karangalan at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng pinagpala ay magsabi po ng Amen. Amen. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Nandun ba yung ngiti na talagang excited sa pagbibigay sa ating Panginoon? Nandun pa rin ba yung takot o pag-aalinlangan natin na magbigay? Paano kaya ito na lang yung akin? Ito na lang yung pera ko? Baka sa susunod, wala na. Mag-CCA na. Mangungutang na. Nandun pa rin ba yung pag-aalilangan natin? Every time dadating tayo sa ganitong punto na tayo ay magbibigay sa Lord. Siyempre, wala na. Dahil alam natin na ang Diyos natin, siya ang nagpo-provide. Hindi lang ng inyong pangangailangan, isang pangangailangan, dalawang pangangailangan, hindi, kundi lahat ng pangangailangan natin kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo na kayang ibigay ng Lord? Ano man ang pangangailangan na meron tayo?
Amen. Ayan, sabi po ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sabi po dito, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano pa ba yung kailangan natin na hindi kayang ibigay ng Lord? Bakit kailangan magkaroon ng takot, magkaroon ng pag-aalinlangan kung yun naman pala kayang ibigay ng Lord? Kung bakit tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan? Kasi nga, hindi tayo fully devoted or hindi tayo talagang nagtatrust sa ating Panginoon. Tanggalin natin, palitan natin ng pananampalataya yung takot natin, yung pag-aalinlangan natin. Dahil alam natin, napakadami ng nagawa na ng Lord sa buhay natin. Una nang ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Ano ba ang bagay na hindi pa niya kayang ibigay? Kaya sa atin, sa bawat sa atin, tanggalin ang takot, tanggalin natin anuman yung pag-aalinlangan natin. Kung tayo ay magbibigay sa ating Panginoon, siguradong sigurado, hindi lang sigurado ako ang Lord, alam niya ano ang pangangailangan nyo. At alam niya kung paano niya ito ibibigay sa inyo. Kaya maging masaya po tayo sa pagbibigay natin sa ating Panginoon dahil talagang ang Diyos, sobrang tapat niya sa bawat isa sa atin. Kahit kailan, hindi niya tayo pinagkukulang. Kung sa tingin niyo, kinukulang kayo, check our heart. Baka po mali lang din ano yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. At yung motibo natin, kung paano, pag binigyan na tayo ng Lord, ano naman yung ginagawa mo doon sa mga ipinagkatiwala sa atin. Kaya wag po nating hayaan na magkaroon tayo ng madamot na puso. Wag nating hayaan na ang puso natin makasarili. Bagkos, hayaan natin na yung puso natin maging kasangkapan tayo sa bawat isa na sila din mapagpala sa pamamagitan ng puso nating mapagbigay. Amen? Sige po, tumayo po tayo para po tayo ay manalangin. Yes, Lord, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Lord. Nandito po ang bawat sa amin, Panginoon. Dumadalangin po kami na tanggalin mo, Panginoon, anuman yung takot, anuman yung pag-aalinlangan ng aming mga kapatid, Lord, sa pagbibigay, Panginoon, na alam mo, Lord, ano lang ang meron sa amin. Pero naniniwala kami at nananampalataya kami na ang Diyos na meron kami, tunay na hindi kami pababayaan. Kaya ikaw ang Diyos na tunay na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan namin. Kaya Panginoon, ilagay mo lagi sa puso namin yung masaya kami, Panginoon, sa every time, Panginoon, na magbibigay kami, hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa oras namin, sa talento namin, sa lahat, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O Lord. Maging pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon, para sa mga tao na nasa paligid namin, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa puso na lagi mong ibinibigay sa amin, na tunay, O God, na matuto kaming magmahal, magmalasakit, at higit, Panginoon, magbigay sa mga tao, Panginoon, at sa kapwa namin, Lord. Maraming salamat, naniniwala at nananampalataya kami na ikaw din ang magbibigay ng lahat ng ito sa anuman, Panginoon, yung mga hinihiling ng bawat isa sa amin at mga pangangailangan namin. Kaya Lord, maraming salamat. Sa iyo namin ibabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. I give you glory for all you brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do.
am believing the best is yet to come. The cross before me, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord, like never before. Praise the Lord. Ayan, tunay na napakabuti ng Panginoon Diyos. Ayan, God bless you po. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon Diyos? Say amen. Ayan, pwede hong pakitignan yung katabi nyo. Ano po ba yan? Mas masaya siya? Ayan, kesa nung dumating siya kanina. So with that, pwede ho ba yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos? By the way, we are all inviting everyone. Mamaya, it's a couple's date. Rekindle the Love. So mamaya po yan at 3 o'clock in the afternoon at TNLF Church. At yung mga ikakasal na, meron ba dito na magpapakasal na? Ayun, doon sa likod. Ayan, yung mga, okay, paano daw yung mga 28 years old na, 30, pero gusto makinig? Pwede. Kuya Irish, pwede. Okay, yan. Okay, so pwede po. Okay, and of course, right after the worship service, may life class na po tayo. Palakpakan naman tayo dyan. Okay, batch 10. And meron tayong orientation ng SOL 1. Okay, praise the Lord. So, sige nga po, malakas na palakpak naman na ibigay natin sa ating dakilang Diyos. So, let's all pray. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, thank you, O God, for your word. Sabi mo, Lord, kanina na pag-aralan namin sa Ezekiel chapter 36, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you, sabi mo, Panginoon Diyos, you will remove from us, O God, yung heart of stone and you will give us, O God, a heart of flesh. Lord, sa oras na to, Lord, you said, O God, that you would replace, O God, our stony heart, O God, with a tender heart, O God, of flesh. That is, Lord, undivided with a new spirit. Lord, sa oras na to, I ask, O God, that you come upon us now and replace, Lord, immediately, O God, yung puso namin, Panginoon Diyos. At kung ano, Lord, yung sinabi mo, naniniwala kami, Lord, we are all confident, O God, that you who begun a good work in us, O God, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Lord, sa oras na to, Lord, we know that the new heart and spirit that you will give us is a necessary replacement, O God, in all of us. Lord, sa oras na to, maraming pong salamat, O God. Thank you for your grace. Thank you, O God, for your mercy. Thank you, O God, for the love, O God, that you have given to each and everyone. Lord, nawa, yung salita mo na napakinggan namin, Panginoong Jesus, patuloy namin ito na maunawaan, Panginoon Diyos. Mapapasok namin ang iyong salita sa aming mga puso ng buong buo. And thank you, Lord. Ngayon pa lang, we declare, O God, victory, O God, upon victory, O God, for each and every one. Lord, as we temporarily, O God, depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Tayo po yung magkamayan. God bless, kapatid! For the praises of men, I will never ever stand. For the kingdom